ako na, Father, bakit ang hirap-hirap pong magpatawad? Magpatawad sa nanay mo? Sa mga tao pong nagkakasala sa akin or May nagawang masama sa'yo? every time na parang nagsasorry naman yung tao na yun, parang ayoko na agad siyang, parang okay, erase ka na, ayoko na kasi may nagawa ka Parang na. tumigas yung puso mo. Yes, ganun. Nagsimula siguro yun nung abandonment issues mo sa nanay mo, no? Nung bata ka. Parang tumigas siya. Alam na namin po kasing mahirap kami. Nung umalis na si Mama, parang wala kaming choice kundi kailangan namin tatagan yung loob namin para magpurso kung ano man yung kaya naming mapurso. So parang ako naman, bata pa ako nun, parang wala, umalis na eh. Parang wala na si Mama. Sabi ko, okay naman sana kami. Naiyak na ako. Hindi maintindihan ng bata yun. Lalo na kapag hindi nagpaalam ng maayos. Kasi ang maiiwan sa'yo, puro tanong. Bakit iniwan ako? Bakit wala na si nanay? Yeah. So, yun ang mga unang tanong ng bata ka. Yes po. Nasagot ba yan? Nakapag-usap ba kayo ng nanay mo? Isa rin yun siguro sa rason po bakit malayo yung loob namin. Sa kanya? Kami lang lang dalawa. Actually, hindi ko alam eh. Tapos nung umuwi siya, ang masaya naman ako nung umuwi siya. Pero yung time, yung feeling na Nagkaharap? yung bigla mong yayakapin yung nanay mo, parang nawala na yun. Parang, Tingin ko kaya ang bata tumitigas ang puso kasi yun yung way niya para protektahan yung sarili niya para hindi na masaktan uli. Magiging matigas na lang ako kasi masyado nang masakit to. Eh kung matigas ka, feeling mo pag matigas ka hindi ka nasasaktan. Pero ang totoo kahit gaano katigas ang isang tao, tumatagos pa rin ang pain lalo na kung ang pain ay sa family galing. sabi nga po ni Father nung nagkumpisal ako, sabi niya na yun yung pinaka-roots daw kung ay saan nanggaling, kung ano ako ngayon. Pinakaunang tanong niya po is, ay may katampuhan ka ba sa pamilya mo? Tapos nakuha agad ni Father. Tapos parang lumuwag yung pakiramdam ko that time. Pero through that, nung kumpisal na yun, chinat ko agad yung nanay ko right away after my kumpisalan din. Sabi ko, Mama, kumusta ka? Tapos parang naging okay siya. Tinatry ko pa rin siya hanggang ngayon. Ako po kasi yung tipong tao na hindi kaya makipagplastikan talaga. Natanong niya yun eh, bakit ang tigas-tigas ko nga dan. Tapos sabi ko, antayin nyo lang siguro na mag-heal ako. Tinatry ko naman. Kasi syempre namimiss ko rin naman siya. Namimiss ko rin naman yung bonding namin. So, ngayon, naman, crying. Lalo na nung nakilala ko tong partner ko rin po. Kasi parang, he's a mama's boy kasi. So, every time na nagchat-chat yung nanay ko, siya yung nagre-reply. And then, Kapag mahal siya sa nanay. sabi niya, na-reply yung nanay mo kasi magsisisi ka rin pag one day kasi tayo lahat mawawala tayo. So, ako naman, nadadala po ako. So, pag nagchat-chat yung nanay ko, nagre-reply naman ako. Unti-unti ka nang lumalambot. Lumalambot. Oo, kasi minsan ganun pag nasaktan tayo, ang tendency natin tumigas. Siguro din po, nakuha ko rin to sa tatay ko. Kasi nung time kasi nung umalis si Mama, siya yung una kong nakita sa hagdanan. And then, nakatingin siya sa taas. Tumiyak siya, malungkot. Ay, parang, ano po yung ano mo? Tinitingnan sa taas. Sabi niya, baka dyan nakasakay yung nanay mo. Yung ko, ano pong meron? Sabi niya, umalis daw si Mama. Tapos doon na ako, ba't umalis? Hindi nagpaalam. Doon na nag-start. So, si Papa rin yung una kong nakitaan nung pagkakita ko sa kanya na kailangan maging kapareho ko si Papa. Game malakas. Yes. Kasi, nung umalis kasi si Mama, gusto niya na rin umalis. Daddy mo. Sabi, luhod talaga ako na wag pa. Huwag kayo iwan. Huwag niya naman kami hayaan na Mawala ng ng parents. Tapos sabi ni Papa, tapos si Papa parang napag-isip-isipan niya. Hindi na siya aalis. So tinaguyod niya kami. And then tumutulong kami sa kanya. 4 kami magkakapatid, puro babae. Saksi po kami na sa isang araw nagdadrive po siya ng 5, 7
sasakyan para makakuha lang ng income. And then, right after po sa mga dinadrive niya, punta po siya ng dagat, may isda para may extra po kaming ulam, ganun. Tinaguyod talaga kayo ng Yes. tatay mo. Yeah. Okay. Alam mo, may nagsabi sa akin na ang healing journey, lifelong daw yun. Hindi yung pagising mo sa umaga. Okay na lahat. Di ba? Kahit na nandyan na yung nanay mo. Kasi 2017, nandito na nanay mo. Opo. Pero, araw-araw niyong tinatrabaho yung relasyon niyo, di ba? Kung may mga times na parang, yun na yung parang good time para mag-usap. Pero hindi ko pa kaya. Opo. Siguro yung pinagdaanan mo rin sa buhay, naging motivation mo yun. Ba't ka gumaling mag-volleyball? Nung ano po, syempre si mama po nakaalis na. So kami po, nung lumaki po kami na papa lang. So nung time po na natutunan ko po yung volleyball talaga. Ang ginawa ko po una is maglaro po sa iba't ibang lugar. May bayad po kasi yun. Magkano mga bayad noon pagka gano'n? Ang pinakamalaki ko pong nakuha is yung naglaro po ako sa Bacolod po ata yun. Unang kuha ko pa ito mga 9K or 10K ganun. Una ko pong binili bigas. Dinamihan ko po yung bigas namin para mayroon na kaming iipunin. Si Papa makakapag-ipon na rin. Grabe yung ginapak mo talaga para makatulong sa pamilya. Yes po. Hindi ka natakot nung unang punta mo ng Manila? Nung una po kasi excitement po yung una kong naramdaman. Pero nung tumagal, homesick na agad po. Yes. 2 to 3 weeks lang po ata yung excitement na yun. After nun parang Gusto mo na umuwi? gusto ko na umuwi. Iyak na talaga ako pa. Uwi na po ako. Di ko na kaya. Namimiss ko kayo. Nababaliw na ako. Ganito, ganyan. Tapos pinauwi po ako ng coach ko. 1 week lang. Tapos sabi niya, Hindi iyakan. Pag opo, uwi. opo, umiyak po ako. Tapos sabi ni Papa, dapat ang matigas ito. Isipin mo muna kami. Kasi kahit uuwi ka, wala rin mangyayari. Na-motivate ako sa sinabi ni Papa. So yun, balik po ako kahit umiyak na po ako sa aeroplano. Yung mga pangarap talaga minsan, kailangan ng sakripisyo. Sobra po. Tsaka masakit yung mga sinasakripisyo para matupad ang pangarap.